Get promos and discounts from Filipino startups. Check out our partners at the description. Celia Medina is founder and CEO at AgriTips, where farmers can make better decisions every day. Ma'am Celia Medina is also a full professor at the University of the Philippines, Los Baños. Hello, Ma'am Celia. Welcome to Startup Podcast PH. We're very happy to have you. Kamusta po? Mabuti naman ako, Johnny. And salamat sa pag-imbita mo sa amin dito. Yeah, so I'm very happy to have you to have a startup na incubated ng upscale incubation program sa UP Diliman, but you're also doing this sa inyong lugar, sa inyong baluarte sa UPLB. So I'm very happy to have another agritech startup dito sa podcast. But I'll have you do the introduction, Ma'am Celia. So ano nga ba ang AgriTips? Okay, ang AgriTips, dahil nga isa nga siyang startup. And AgriTips, ano yan eh, ang tips ay transformed information for productivity and sustainability. So, nagsimula kami 2022 and ang gusto lang naman namin ay maparating sa mga farmers kung ano yung mga research namin sa UPLB. So first of all po yung AgriTips, yung tips na ito, actually ang ganda ng play of words dito kasi tips, of course, ang meaning ng tips ay parang advice, suggestion, pero meron pala siyang acronym, may meaning pala siya na yung information na from your research or from the data available ay i-convert natin sa mga maybe tips nga ayun mga actual pwedeng decisions ng mga farmers to be more productive in their farming. So ano po ba example nitong mga research na to that you do na pa pwedeng magamit nitong mga actual farmers na ito? Ano ba example ng mga tips na ito sa AgriTips? Ang una naming product sa AgriTips ay isang mobile app. Dahil entomologist ako, at ang namin ay either pag entomologist ka, meron kang product na material or advice. Kasi pag sinabi mong pest management, it is more of a decision making. Management nga eh. And ngayon, ang pinakatanong ay paano mo tutulungan gumawa ng desisyon ang mga farmers na hindi sila mahihirapan isang factor, pangalawang factor, pangatlong factor, pagsasama-samahin mo yan para gumawa ka ng isang desisyon. Kaya noong it's kumbaga, pest management is knowledge-based. And the best way na best format na nakita namin ay mobile application. Actually, nagsimula ito na web application kami noon. Marami ang prototype namin na ginawa bago kami umabot sa mobile app. Kasi mahirap i-convey at mahirap sabihin sa farmer na kaya ka nag-fail. Kaya madalas kasi nakikita ko, may failure sila sa pest control dahil ang mga ginagawa lang nila, kumopya sa ibang farmer, makinig sa nagbebenta ng mga pestisidyo, ganyan sila gumawa o kaya manghula. So, hindi naman ganun talaga ang decision making. At kung naniniwala ako siyempre sa science, naniniwala ako sa science. At paano ko ngayon i-convey, paano ko ngayon tutulungan sila na hindi sila mahihirapang gumawa ng desisyon. Yun ang pinaka-goal ko noong nagsisimula pa lang ako sa aking research at gusto ko siya ngayong maiparating sa mga end user. At ito ngayon, ang paborito ko ay mangga dahil hindi mo na itatanong, ako ay pinanganak sa Zambales. So, nung ako nagre-research ay ko na, sa mangga ako magko-concentrate. Kasi yun ang pride ng aming probinsya. Kaya nagsimula ako sa mangga. But then, ang AgriTips ay hindi lang sa mangga. At hindi lang yan ang pangarap namin. Marami pa kaming pangarap. Yeah, so ang dami kong gusto tanungin dito, no? So mayroon palang app si AgriTips. So later I will ask that. Paano nga ba nagagamit ng farmers yung apps? And I'd also like to ask about yung research. I mean, I'm also a researcher. I'm also a faculty
at UP Diliman. So gusto ko rin malaman how you navigated yung iyong research career from when you were starting and then up to later. But punta muna po tayo dun ano. So si AgriTips ay merong Mango Pest Buster. Pero going back sa inyong sinabi, you're actually using parang science-based or evidence-based decision making, and you're helping the farmers use this. So puntahan po muna natin yung problema ng mga farmers. Bakit nga ba nila kailangan ng better na decision making? Why do they need science sa kanilang decision making? Ano ba yung mga na-encounter nila na experiences? And paano ba, kumbaga, yung challenges na na-encounter nila? And paano ba parang, if ever, ma-improve yung how they do farming, how they become more productive? Okay. Ganito yan. Sa pagmamangga, nagkakaroon na ngayon ng iba't ibang klase ng peste na hindi naman peste noon. Ngayon na nagtataka ang karamihan ng mga farmers at contractors. Bakit merong bagong peste na hindi nila mapatay? Ang hindi nila naintindihan ay kaya nangyari yon ay nasobrahan ng pesticide. Nasobrahan ng pesticide at nagkaroon ng resistance yung mga peste. Ngayon, naiintindihan ko yon at sa mga pananaliksik ko, nalaman ko na yun talaga ang dahilan. Paano mo ngayon sasabihin yan sa farmer? So, tinyaga ko yan sa training. Pag tinraining ko sila at pinaipaliwanag ko sa kanila, lagi parang alam na nila ang gagawin nila. Pero nakita ko, oo nga naman, napaka-complicated ng resistance management. Ang hirap ng algorithm dyan. Maraming factors na ipapasok ka. Meron siguro sila nakakalimutan, meron silang hindi masyado naintindihan, kaya bumabalik at nag-fail sila pa rin. Ngayon, yun ang pinaka ng Mango Pest Buster. Insecticide resistance management para ma-prevent ang build-up ng resistance. Para ang kanilang ginagamit ay laging effect. Doon yun nagsimula dahil hindi nila naiintindihan na ang gusto lang namin ay maging madali ang decision making when it comes to resistance management. Kasi doon ay choice of pesticides na . So, more of management pala po ito So, not necessarily na parang may bago tayong chemical na gagamitin or may bagong product, but actually yung management, kasi it's true. Beyond the product, kailangan din ng tamang application ng product na ito. Like, maybe, correct me if I'm wrong, I'm not familiar with this, pero like yung amounts and yung frequency and kung paano ba sila parang ina-apply doon sa mga halaman. So punta po tayo doon Sige. So can we know more about the proper management? Ano ba yung tamang paraan para i-manage ang pest management? Paano ba dapat gumagamit nito mga pesticides? And paano po ba magagamit ng mga farmers yung app ni AgriTips para dito? Kasi para sa resistance management, dapat naiintindihan din yung tinatawag na mode of action ng pesticide. Ngayon, hindi yan nakasulat sa label. Yan ang yan yung mga information na dapat sana ay alam nila at alam nilang gamitin para alam nilang pumili ng tamang pestisidyo. Ngayon, wala yan sa label. So, paano nila malalaman yan? Pero ngayon, nailagay na yan sa label. Nagsimula ngayong taong bang ito na nasa label na yan. Pero hindi lahat ngayon ay may inilalagay na yan sa label. Ngayon ay kailangan nilang malaman ang MOA. So yung mga yan ay kinlasify namin sa likod ng app. Kinlasify namin ang mga pesticide according sa MOA. Tapos para hindi na nila kailangan i-memorize ang mga mahahabang pangalan at masyadong mga technical na mode of action. Ngayon, nasa likod na yan ng app para ang gagawin na lang nila, kailangan nila kasing ilagay ano ang ginamit nilang pesticide nung nakaraang pagmamangga. Tapos ay yung app gagawa yan ng hindi pareho ang irerekomenda niya
sa iyo para hindi ka mag-build up ng resistance at effective pa rin ang gagamitin mong insecticide. Balik ganun ganun yung Oh. ginagawa nung app. Gets. Ang galing, ang galing. Kasi tama nga naman for resistance management nga yung mga mga pests na yan ay if you put too much and if you use too frequently yung mga pesticides, sila naman ay nagiging resistant, sila naman ay nagiging immune. So para siyang cycle So if the farmers just do this blindly, just do this randomly or parang kung ano yung nakasanayan or nangongopya sa ibang farmers, pwede ngang maging mali yung pag-apply. So, maganda na may kaakibat na technology, may kaakibat na science, and may kaakibat na references for doing this. Pero, question lang po, Ma'am Celia. So, para lang ma-appreciate natin yung kahalagahan ng pest management. So, like, gaano ba karami yung siguro nasi-save na mga mangga, na mga halaman if you do and if you don't do pest management? So, parang gaano po ba kalala talaga yung epekto ng mga pests na to and gaano karami yung pwede ma-prevent when doing this management? Kung compared sa sa mga average na mga farmers, pag ikaw gumamit ng ng app at sinunod mo ang sinasabi ng app, makakasave ka ng 80% sa cost ng iyong control. Dahil yung mga unnecessary na na application, hindi mo nagagawin. Kasi kaya nag-a-apply ng madami at ng hindi tamang choice ay dahil hindi nila naiintindihan. And yan kasi, ang pag-i-spray ay parang insurance sa kanila na yung investment nila ay ganun ang ganun nila tinitingnan ang spraying. Marereduce sana ang number of spraying, marereduce din ang cost kung tama ang paggamit nila ng pesticide. At ang end goal, syempre, para sa farmer, profit. Pero dapat meron pa ring longer na end goal na food safety at saka walang residual sa pollution sa ating environment. Yan ang mga rational behind bakit namin gustong mangyari ito. Hindi yan mararamdaman ngayon, pero yan ay in the future, dapat yan ay laging tinitingnan na ayaw natin ng residue na nasa environment. Yes. Actually, isa na rin yan sa mga choices ng mga tao ngayon, ng mga Pilipino pag bumibili ng fruits or ng mga halaman. So, sometimes they become picky to choose yung mga hindi maraming pesticides kasi baka naman nakakonsume na rin yun ng mga tao. Pero this is very interesting. I mean, I have interviewed some agri-tech startups here in the podcast, pero this is the first time that we talk about this pest management. And come to think of it, napakalaking bagay pala niya sa agriculture. And in what I hear, so para siyang you're making pesticides application more efficient. So hindi lang spray ng spray but you use it wisely. Pero para lang po may mas may picture yung mga nakikinig ang farmer ba gaano kadalas gumagamit ng pesticides and iba-iba ba yung dami ng pesticides, yung kind of pesticides per different crops, per different fruits? So pwedeng pa-share lang po kasi I'm not a farmer so and I believe many of our listeners din ay baka hindi rin farmers. So paano nga ba ginagamit talaga in frequency? Do they just spray it all over the place? So paano po ba yung picture when farmers use pesticides? Sa mangga ang sa aming pag-aaral, ang pinaka-maximum nila na frequency ay in a matter of 90 days, makaka 24 times sila. Parang iniisip, parang sinasabi mo na every 3 days, every 4 days nag-i-spray. And pag nag-spray na ito rin ay sa pag-aaral namin, nakita namin na ang practice ay naghahalo ng iba't iba, naglalagay sila ng maraming klase sa isang drum. Drum yan pag nag-spray sa mangga. So, nakita din namin, syempre, sa science, alam namin na hindi naman kailangan ganun yun Hindi naman ganun kadami ang dapat mong ilagay
or dami in terms ng yung volume, at dami in terms ng kinds na minimix sabay-sabay. And kaya ganyan ang practices. Kaya yun ang gusto naming mabago. Gusto namin na maging efficient at maging cost-effective. Para matuto sila. Ang hirap lang ituro eh. Ang hirap kasi siyang ituro. Dahil tinry ko na siyang ituro. Laging tingin ko bumabalik eh. Hindi nakukuha eh. Kaya ginawa na namin, mobile app na para ilang pindot, merong merong magbibigay sa'yo ng rekomendasyon. Baka nga maybe first of all, resistance to change. Parang yun na yung nakasanayan nila na gawin. So yun at yun ang gagawin nila. Pero tama, I believe actually na dapat science back ang pest management. Kasi baka nga bara-bara lang sila kung ano yung uso, kung ano yung ginagawa ng iba, yun lang din yung gagawin nila. Pero I think maganda pa rin na informed ang decisions and smart ang decisions na ginagawa ng mga farmers. So I believe maybe para din talagang ma-absorb nila yung kahalagahan ng maayos na pest management. Maybe they have to see the fruits na ito talaga yung effect ng maayos na pest management. Ito yung magiging effect if they follow this up, so they will do it. Pero I'm not sure because ang farming kasi matagal yan eh. Like it takes months, it takes years. So medyo mahirap makita for them personally. Pero yes, maybe it's a challenge nga on how to properly and how to really kumbaga teach the farmers how to do this. Now, punta naman po tayo sa inyong mga stories as a researcher, as a professor sa UPLB, and then how you made this into a startup. So medyo balik muna po tayo ng mga ilang taon. So paano nga ba po kayo nagsimula in your research? So when you started, did you go na dito sa pest management, sa ganitong klase ng research? So paano nga ba po nagsimula ang inyong research career? So, talagang mahal ko siguro ang pest management. Kasi insect ecologist ako. Kumbaga, yun ang basic science ko, insect ecology. Pero challenging kasi na i-transform mo ang iyong basic knowledge into a usable form. So kaya ang pinaka-usable form ng ecology, ng insect ecology ay pest management. And dahil nga nasa College of Agriculture ako, dapat papunta doon ang aking ginagawa. Ngayon, whenever I work sa research ko, nakikita ko na kung ano ang form sa dulo. Ganun ako lagi. Kumbaga, gagawin ko ito, nakikita ko kung ano yung usable form sa dulo at hindi ko yan iiwanan hanggat hindi ko yan nakuha. Kaya hindi ba yung random na curiosity, kasi karamihan ng research nagsisimula sa curiosity. Okay, may curiosity. Pero lagi naman natin nilalagyan ng rational, ginagamit natin lagi si Juan na pang-rationalize ng ating research. Pero dapat maging true ka sa sarili mo na talagang si Juan ay nakikita mo kung paano mo may bibigay kay Juan ang iyong iniisip na product ng research. Ganun talaga ako. And hindi lang naman itong isang ginawa ko inaano ko ito, laging nasa dulo ng aking research ay yung usable form. And hindi ko iiwanan ng hindi ko nakita yung usable form na yun. From basic yun from a basic research. Kailangan ko mai-transform yan. Wow, ang ganda naman nun and ang laking naman nun. Nakaka-inspire din naman para sa mga researchers na tulad ko and I'm sure marami ring iba dyan na mga researchers na tama naman, when we do research, hindi lang siya dapat mag-end sa basic knowledge. I mean, dapat ang dulo ng research na to since, especially if, for example, if you're in a state university, so dapat pabalik sa mga tao, pabalik sa form na magagamit ng tao itong knowledge, itong research that you do. So I think yun po yung parang naging motivation nyo to do this startup. So kamusta naman po yung transitioning to becoming a startup founder? Of course, until now you're still a professor, you're still a university professor, pero maybe baka medyo iba yung parang buhay when you're a professor, when you're doing research, and when you're kumbaga doing this for people, for farmers, yung commercialization aspect. So kamusta naman po yung transition from becoming a researcher
from doing research to doing a startup? Mahirap. Mahirap, pero sa aking edad na ito ay kinaya ko, palagay ko kakayanin ng iba. Mas lalong kakayanin ng mas bata. Kasi siyempre, matanda na ako nung maisipan ko na mag-commercialize. Bakit nga ba na ako na ang pumuronta sa commercialization? Kasi naniniwala din ako na hindi pwede tayong umasa lagi sa gobyerno. Okay, meron tayong output ng research. Hihintayin ba natin na ang gobyerno ulit ang mag-aano nito? Hindi, kailangan na ng private sector. Ang sabi nga sa akin ng TTBDO, kung naniniwala ka sa iyong ginawa, bakit hindi mo pondohan? So, yan yung nangyari sa akin eh. True. Oo nga, no? O kung naniniwala ka, bakit hindi mo nga naman, bakit maghihintay ka pa ng iba? Kailangan mo nang simulan. Kesa nandyan lang siya, at naghihintay ka kung sino ang sasalo. Kaya yan, mahirap para sa akin. Dahil syempre, very technical person ako. Tapos pag kailangan kong malaman ngayon ang mga business side, paano mag-run ng isang company, ano ang mga legal aspects, ano ang mga financing, ang mga tao, ang mga maraming marketing. Pero din yan collaboration. You need a team para mangyari ang gusto mong mangyari. And speaking about that team po, so pwede po ba malaman kung sino ang team behind AgriTips? So I know ang iyong son, si Carl Medina, who I met actually sa nung upscale demo day, doon ko siya unang na-meet. And he also is doing another startup, si Digitize PH. Pero pwede po ba malaman sino ba ang team behind AgriTips? Okay. So, noong namumroblema na ako ng paano ngayon siya i-commercialize, nakipartner ako sa Digitize. Yan ang nakapartner kami sa Digitize. So, yan nga si Carl. Pagkatapos ay meron din akong younger version ko na kasi syempre hindi pwede yan na tinatanggap natin matanda na ako. Pero kailangan ko ng younger version ng na siya ang kasabay ko at mine-mentor ko siya. Ngayon, faculty din siya ng UP Los Baños at siya ay entomologist din, si Jenna Joy Apolinario. Tapos, meron din akong isa pa na mas younger ulit na iba't ibang generation, kailangan meron yan. Si PJ Rehuso. At ang aking sa mangga naman, kasi siyempre nasa insekto kami at pesticide, pero kung sa mangga naman ang pag-uusapan, nandoon din isa ring alam niyo naman, family, friends, and fools daw ang startup. Ang kasama ko din ay isang pamilya na sister ko na horticulturist, PhD din siya ng horticulture at mangga ang kanyang espesyalisasyon. Yeah, yan ang aming team. Ayun, so ganun naman mga startups so get the people close to you and fortunately they have the same interests. I mean, maganda rin talaga kung you have the same expertise, especially for AgriTips so maganda kung belong in the same agriculture industry ang kasama sa team. So, kamusta naman po ang pag-navigate ng AgriTips as a startup? So si AgriTips nga ay naging part ng upscale incubation program nung last cohort nito I think last year. So kamusta naman po itong program na to and kamusta growing AgriTips as a business? Okay. So, nagsimula kami ng B2C. Tapos kami ng B2B. Nasa B2B kami. So, ngayon ay iniisip namin, meron kaming iba pang pinaplano. So, hindi mabilis ang pag-progress. Kasi kami naman, lahat kami maliban sa kay Maria Esther,
Marinas ay lahat kami ay part-time. So ito ay medyo mabagal, but we are getting there doon sa aming goal for this year. Last year, masaya kami dahil hindi naman kami na zero. Ngayong year na ito ay meron kaming hindi naman kami magpi-pivot, pero gagawa kami ng B2G kami ngayon. Ine-explore namin ang B2G. At magkakaroon kami ng mga upgrading ng app, and marami pa kaming gagawing improvements doon sa app. Yan ang aming mga plano. So, ewan ko kung alam ninyo na nanalo kami sa DOST AIM Challenge noong 2020, 2023, 2022. First runner-up lang naman kami doon sa DOST AIM Agri-Aqua Challenge. Yes. Yung Agri-Aqua Challenge. I-clarify lang natin yung B2C meaning business to customer or business to consumer. Correct me if I'm wrong, Ma'am Celia, pero siguro na-imagine ko parang model ni AgriTips ay you sell the app or you sell the knowledge, you sell how yung management practices directly sa mga farmers. Pero you said nga na now you're transitioning to B2G kasi B2C nga maybe pag diretso sa farmers may problem sa resistance, sa pag-teach ng proper practices. So maybe you're moving to B2G, business to government, kasi when you deal with maybe government agencies, correct me if I'm wrong, I'm just saying these ideas now, pero like, or maybe you work with cooperatives, you work with like the larger organizations na umbrella kumbaga ng farmers, mas madaling ma-pass down yung practices. And when you sell, kumbaga when you quote unquote, no, ayokong gawing parang sell but when you give them this technology, mas madaling mapasa sa mga farmers. So ganun po ba ang model, ganun po ba ang idea dito on how you are propagating on how you are building more si AgriTips? Yeah, ganun nga. So ngayon meron kami mga cooperatives sa Isabela, at meron din kami sa Palawan ng mga cooperatives. So yung mga yan, and ang namin ay we want more and more farmers to use it. Para kasi matutulungan din kami habang nila ginagamit yan, natutulungan din nila kami na ma-improve pa yung app. Kaya Yes. ang namin ngayon, we are planning to give it for free ngayong kasi meron naman kaming naging income doon sa mga nagdaan. So sa ngayon, yun ang aming patutunguhan. Magiging siya. Free siya sa namin for everybody's use. Yes. Pero ulitin ko lang yung kanina, no, ang hitting kasi nung nung sabi ni TTBDO, tama ba yung parang when you really believe in the product, when in commercializing the product, so ikaw ang mauuna mag-invest dito. And I believe like AgriTips, I see, for me personally, I see the value na if the farmers can save like this amount of cost in dealing with pests, and they can kumbaga increase their productivity by having this cost. Siguro parang investment lang siya initially, na maybe siguro they are afraid to use a new technology, or they're afraid or they're basically resistant. Pero parang siyang investment na when you do it, you will reap the benefits. You will reap the fruits of a more productive harvest. Ayun, so ano po ba ang vision ninyo sa AgriTips? How are you seeing AgriTips pa in the future, maybe in 5 years, in several years? So ano po ba ang na-imagine niyo pa for AgriTips? Medium term lang muna. Ang medium term lang namin ay kasi ngayon nasa mangga kami. Iba rin pag pumunta kami sa vegetables. Kasi ang pinupuntahan namin yung mga crops or commodities na mataas ang pesticide use. And then ang pinaka namin ay susunod namin ay rice and corn, pero ang namin ay gagawa pa kami ng ibang mobile app para din sa mga ibang farmers na hindi lang mangga. Ang pinaka din namin ay
maaring hindi lang kami sa pest management, pag lumaki kami ay pwede na kasing yun ang kasi ang mga user nga pala ang mga user ng aming mobile app, merong community. Doon nakikita namin na ay hindi lang pala peste ang problema. Meron pa silang ibang problema. Ngayon ay gusto rin namin tuloy na para parang ang advice is just at the fingertips. Yun ang gusto naming yun ang gusto naming mangyari. Kasi minsan ang mga farmer nahihiyang magtanong. Ngayon, kung makikita nila na meron pala dito, ganito na ang ginawa ko, ano ang susunod kong gagawin. So kumbaga parang mas madaling makakuha sila ng expert opinion or expert recommendation kung siya ay nasa form ng digital. Kaya nga ang namin every farmer an expert. Yan ang kasi hindi na kailangan lang ang information kailangan nila ng tamang information, reliable information para makagawa ng decision. Ang kasi kung hindi yan available, balit katulong din naman, katuwang kami ng government na kasi government lagi ang nakikitang source nito. So ang AgriTips ang magiging isang source nila ng ganitong information para mabilis makuha, mabilis na kumuha ng mga advice, ng mga recommendations sa kahit anong problema when it comes to farming. Para isa kami sa magiging source niyan. Yes, ang ganda actually niya when I imagine it. So I imagine the app na para siyang AI assistant or sige, ilagay na natin si artificial intelligence. So parang assistant na siya ng farmer na kung ano yung best na gawin ng farmer, let's say siguro input ng farmer na these are my crops, these are my fruits, these are the things I did this day, parang ito yung month and time na tinanim ko, ito yung mga times na nag-spray ako ng pesticide, ito yung mga times na kung ano pang ibang ginagawa ng farmers. Umulan ba ngayon? Lalabas na regularly yung mga best decisions, yung mga best actions to do para ma-maximize yung productivity. Tama po ba yung ganun for the app? Ganun nga. Umulan ba ngayon? Maaraw ba ngayon? Yes. Yan. Ang ganda nun actually. I think that's super, super, super amazing. And I think there's rich potential here for the government nga to invest. Kasi napakalaking bagay ang agriculture sa Pilipinas. And if the government really wants to improve our agriculture industry, yung ating farms, yung ating farmers, increase yung productivity ng farms natin, improve food security, I think startups like AgriTips ay isa sa mga dapat din na kumbaga makipag-collaborate ang government. Kasi I believe really, imagining that bawat farmer is an expert, bawat farmer ay may AI assistant or may expert assistant just in his or her fingertips. Especially now na siguro may mga farmers na matanda, pero mayroon rin mga farmers na talagang literate sa ganitong technology. So, in what I see, it's actually a very rich potential. I'm not sure, but yeah, I can imagine that. Sasabihin ko din sa iyo na may mga nagdi-discourage sa akin at the start na kasi sabi, Philippine agriculture is not ready for so I said, maaring itong aming effort will change the landscape. Yeah. Yeah, kung hindi mo sisimulan, sino magsisimula? Yes. So marami nagdi-discourage sa akin, hindi pa daw ready ang ating farmers. And sabi ko, kung hindi ngayon, kailan? Pero napapaisip din po ako dyan. Siguro mag-share lang din ako ng ilan sa mga thoughts. Kasi of course, ang Philippines, very tayo sa storms, typhoons na talaga naninira ng mga pananim. Pero and maybe like in terms of land, siguro sa ibang mga bansa, yung mga maybe like landlocked, like China, Spain, meron silang mga very big, very wide farmlands. Ang Philippines siguro medyo mas maliliit lang kasi meron archipelago. Pero yung climate na nagpapa-improve ng soil, correct me Ma'am Celia if I'm wrong, pero I think
as a tropical country, meron ding potential ang Philippines for having good farms, especially in places like Nueva Ecija, for example, yung mga landlocked places din dito na may malaking lupa. So I believe at the end of the day, of course, that's malaking issue siya. Like, should we as a country do more for our agriculture? Should we invest more for our agriculture? Yung mga farmers nga tumatanda na and dadalhin ba ito ng next generation? So I believe at the end of the day, it will come down sa decision ng government and ng Filipino as a country kung magpapatuloy ba tayo sa ating agriculture sector. Pero I believe if we will pursue that direction, malaking bagay ang mga startups tulad ni AgriTip. So may I have your opinions on that, Ma'am Celia? Okay. Ang ano natin, we will and we are and we will remain to be an agricultural country. At kasi malaki ang ating population, kailangan natin pakainin. Ang kailangan lang nating ma-modernize. Yes. Yeah. And digitalization is a form of modernization. And maraming kasi pwede kasing marami ng modern way. Bakit nga ba ang Israel na disyerto ay nakaka-grow? Diba na so true. bakit nakakaano sa Dubai? Yes, true. Nakaka-grow na ano yan kailangan na nating ma-modernize. And ang naniniwala ako na digitalization is one of the ways para ma-modernize ang ating agriculture. And para natin mapakain ang ating population. Tama, very much agree. Actually, medyo nagbago yung perspective ko now kasi tama, hindi natin dapat tinignan yung mga barriers, yung ating situation with regard to, kumbaga, maganda ba ang lupain natin? Are we okay for farming? Kasi yun nga, may mga ibang bansa na talagang dahil gustong pahalagahan ng farming, nag-modernize na ng farming. And tama. Once again, food security. Para hindi tayo import ng ng bigas, ng mga crops, para hindi tayo nalulugi din. Kasi pag import tayo ng import, nalulugi tayo minsan in terms of prices. So maganda pa rin, I think, if we become self-sufficient. And kung yung self-sufficiency natin ay kumbaga, we can have food, we can grow food at cost-efficient prices. So I think I agree na tamang pahalagahan natin ang agriculture kasi we need to protect our food security. We need to grow our own food para hindi tayo bili ng bili from other countries. Ayun, so maraming salamat, Ma'am Celia, for this conversation. It's very life-changing actually. Ang ganda ng ating usapan about agriculture, about pest management, and about yung overall implications nito sa Philippines as a country. So if our listeners pala po want to find more information about AgriTip, so you can lead them to the website, to social media channels, and invite baka may farmers na nakikinig, so invite them to download the AgriTips app. Okay. So kung meron po kayong katanungan sa tungkol sa lalo na sa Mango Pest Buster, ay sumulat lang kayo sa admin@agritips.com. At meron din po kami nandun din kami sa Facebook. Meron din kami, at ang Mango Pest Buster po ay mada-download sa Google Play Store. At libre na po siya. Libre siyang i-download, libre din siyang gamitin. Oh, wow. Libreng app. The best. Wala na mawawala. So why not download and try it? And I think may possibilities na makipag-work si AgriTips with other agritech startups, with other agriculture startups. So madaming pwedeng mangyari, madaming sana maka-reach out pa tayo sa network ng Startup Podcast and sa ibang mga founders and sa ibang mga listeners na nakikinig dito. So maraming salamat, Ma'am Celia, for this conversation, and thank you for sharing about AgriTips. Salamat. Thank you din, Johnny. Bye-bye. Thank you very much to our 42 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and many more. 1 CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Tuala, the next evolution of digital trust, privacy-focused digital experience for sharing identity information across Web 2 and Web 3 ecosystems. And Space PH, global co-working space, private office, and meeting rooms for startups, digital nomads, and freelancers. UBI Philippines, advocating universal basic income
income for Filipinos. Ignite Careers, career matching platform for Filipino talents and hiring companies in the outsourcing industry. Mamiki Super Pet App, the Philippines' first ever one-stop mobile app for pet products and services. Divico Technologies, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. DBuzz, Web3 microblogging app promoting freedom of speech and content ownership. Benjoy's Food Products, the home of premium bacon ends, tapa, and tocino. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, the all-in-one productivity tool for dietitians and nutritionists. Spotify Team, podcast launch, production, editing, and management company helping increase podcasters' efficiency. Smile, consent-driven digital employment verification service to make smarter decisions faster. Mata Technologies, Philippines' premier provider of virtual tours and virtual maps for LGU's real estate, tourism, and private businesses. PH Startup Online, explore Filipino startups online, browse their products, find careers, listen to their stories. This episode is powered by Contact RFID Business Cards, Sirius MD, Pocketworks, Founders Launchpad, Uplift Code Camp, Agile Data Solutions, Hustle PH, Board Prep, Zales, and Pareto Consulting. Please support the podcast through the links in the description.